nating gusto na may natitikmang bago, bibisitahin po natin ang mga kainang pinipilahan, tampok ang mga putahing dayuhan. Para sa isang memorable na holiday kainan, pagsusubukan ang mga authentic cuisine mula sa iba't ibang bayan. Hindi na kailangang mag-around the world para matikman ang mga ito dahil ang mga imported na pagkaing katakam-takam dito sa Pilipinas matatagpuan. Ang sarap na sagad hanggang buto na hatid ng manamis-namis at malinamnam na karne dito sa Taguig aming nadiskubre. Dito makikita ang baby back ribs na ibinibida ng pinakamalaking food chain sa Amerika. Nagsimula noong 1980 sa Georgia, USA ang food business na ito na ngayon lumago na sa almost 2,000 branches na nagkalat sa buong mundo. At kasama na rito ang Pilipinas. Ang kanilang specialty, ang baby back ribs na 48 hours minarinate sa kanilang honey barbecue at Korean barbecue spice. Kaya ang sarap, talagang nanunuot. Sa full slab nito na 950 pesos, siguradong hindi mabibitin ang buong pamilya. Filipinos are big eaters, right? So they enjoy to be together. American food, what's great about it is it's to be shared. You know, it's great for the whole family, and they bring people close together. You know, that's why we say here in Applebee's, we try to celebrate every occasion there is. Dahil mix of American and Mexican ang cuisine ng restaurant, iba't ibang putahe ang kanilang handog, tulad ng bestseller nilang Quesadilla Burger. Imbes na mga bun, tortilla ang nagsisilbing tinapay nito. Habang ginigrill ang pure beef patty, binubudburan ng cheddar jack cheese ang tortilla. Sunod ay shredded lettuce at ang Mexi Ranch sauce with salsa. Sa ibabaw inalagay ang patty and tomatoes. That's it! At ready to eat na ang juicy and fresh Quesadilla Burger for 525 pesos. Kung sandwich lang din ang pag-uusapan, meron pang isang panlaban ng Amerika na nag-originate sa Philadelphia. Ang authentic steak at cheese combo na ito matatagpuan na sa Makati. Nang nag-migrate ang Philadelphian chef na si Keith Layton sa San Francisco, California, sinimulan niya ang cheesesteak shop na ito noong 1982. At ngayon, matatagpuan na rin ito sa Pilipinas. Nagsimula ito dun sa owner ng Cheesesteak Shop Manila, si Miss Margaret Uy. Nag-aral kasi siya sa Moraga, California. So, doon niya una natikman yung first cheesesteak. After 22 years mula nang natikman ito ng may-ari, naitayo na rin sa wakas ang Philippine branch 4 years ago. Ang mga sandwich may 7, 10 at 15 inches. Kasabay ng iba't ibang haba nito, ang iba't ibang mga flavor. Ang bacon cheesesteak na may 100% beef loin with bacon. Ang deluxe na may kasamang pizza sauce and mushrooms. At of course, ang bestseller na classic cheesesteak. Para gawin ito, una munang iginisa ang white onion at hinaluan ng beef loin. Kasabay nito ang pag-iinit ng soft Italian roll. At syempre, ang kukumpleto sa ating cheesesteak, ang cheddar cheese na isa-isang ipinatong. Kapag nag-melt na ang mga ito, pwede na itong ilagay sa tinapay. Ang added flavor nito, hatid ng hot and sweet peppers on top. Simple naman ang recipe, siksik naman ito sa flavors. Pwede pa itong i-partner sa kanilang cheesy fries. Ang 7-inch classic cheesesteak may enjoy for 320 pesos. Pero kung kanin ang trip nyong pampabusog, isang food stall mula sa New York ang umaariba ngayon sa Taguig. At ang kanilang bestseller, mga rice platter na may gyro o beef at chicken. Halos 20 taon nang in business ang original food cart nito sa New York na itinayo ng 3 mga Egyptian. Mula sa pagiging mga taxi driver, naisip nilang magtayo ng negosyo. Ipinagmamalaki nila ang pagsuserve ng halal food. Halal basically stands for permissible in Muslim, no? So basically, pag sinabi mong halal, ibig sabihin nun pwede kainin ng mga Muslim. Kung gamit sa New York ay basmati na long grain variety of rice na karaniwan sa Middle East, Indian at Persian cuisines, dito sa Pilipinas, jasmine rice from Southeast Asia na long grain, soft and sticky ang bida.
Pero gaya ng sa New York, kompleto ang rice platter with chicken at gyro, kasama pa ang lettuce at tomatoes. Bukod sa kanin, may kasama pa tong pita bread. Ang mga sauce na pampasarap, imported pa from the US. Bukod sa kanin, meron ding mga sandwich na pagpipilian na pinalamanan ng beef o di kaya yung falafel na gawa sa garbanzos. At dahil sa sobrang patok ng kanilang mga meal na nagkakahalaga ng 269 to 469 pesos, updated sa internet ang status ng pila sa kanilang kainan. Fan naman ako ng mga food na ganito tulad ng shawarma, pero tingin ko masarap naman siya. Different kasi sa mga regular na mga parang mga shawarma na natitikman ngayon. So, it's new. Masarap. Dito naman sa huli nating food stop sa Mandaluyong, dadako tayo sa ating Asian neighbor, ang Taiwan, kung saan ka mapapawaw sa kanilang Xiaolong Pao. Dahil sa soup dumpling na ito, naging Michelin Star awardee ang restaurant na ito. Ang Michelin rating ay hallmark ng fine dining quality sa buong mundo. Din Tai Fung is a Taiwanese restaurant. It's actually been in Taiwan for 57 years. But it's all over the world now. It's all over 14 countries, and actually the Philippines is the 120th branch. Bestseller ang kanilang pork Xiaolong Pao. At para gawin ito, inilagay ang pork sa loob ng wrapper. Ang flour na ginagamit dito ay mula pa sa Taiwan at customized para sa restaurant. Ang Xiaolong Pao, iniluto for 20 minutes at pagkaahon, dapat itong kainin agad habang mainit. Para maging malasa, ginawa nito ng sausawa na may luya. Nilagyan ng 1 part na suka, 3 parts na toyo. Ang soup na may 5 pirasong dumpling, ma-enjoy for 160 pesos. Bukod sa kanilang Xiaolong Pao na kadalasang ginagawang appetizer, meron din silang best-selling dishes gaya ng pork chop fried rice, salted egg yolk prawns, at dan-dan noodles with spicy sesame and peanut sauce. Ang mga pagkain ito, ilan lang sa mga dahilan kung bakit tumatanggap sila ng higit 2,000 customers kada araw. Ang mga pagkain na meron lang sa ibang bansa, ngayon, pwede nang puntahan anytime dito sa Maynila. Patunay na kung masarap ang pagkain, kahit sa anumang panig ng mundo, ito'y tatangkilikin.